Praise God. Praise God. God is good all the time. And all the time. God is good. Praise God. Praise God. Isang mapagpalang araw po sa bawat isa. Sa pagkakataong ito, tayo po idudulog, lalapit sa ating Diyos na buhay ng may pananampalataya na kung saan may dalawa o tatlo na nagkatipon sa kanyang ngalan. Naroon siya sa kanilang kalagitnaan. Sa araw na ito, tayo po ay dudulog sa Panginoon sa ngalan ng bayan ng Balatan sa probinsya ng Camarines. Susunod ating iilingin na maitatag ang altar ng ating manunubos sa bayan ng Balatan. May mutag sa atong mga kaigsunan diha sa Visayas ug sa Mindanao. Bisan pa katong atong mga kaigsunan nga naa sa Luzon ug sa laing nasod. Dalaygon ang Ginoo sa walay katapusan. Ang ating pong pagsambahay mula sa aklat ng mga awit, 78 kabanata, ang talata po ay 44. Yaong mga ilog dooy naging dugong umaagos, kaya walang makainom sa batis at mga ilog. Yaong mga ilog naging dugong umaagos. Yaong mga ilog tuwing naging dugong umaagos. Kaya walang makainom sa batisan sa iyo. Kaya walang makainom sa batisan mga iyo. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po'y nagpapasalamat sa pagkakataon na minsan pang makadulog at makalapit sa iyong banal na harapan. Ama, kami po'y nagpapakumbaba, humihingi ng tawad sa lahat ng kasalanan na aming nagawa, na isip, na sabi, at ang aming hiling ng banal na dugo ng aming manunubos ang siyang pumawi at maglinis sa lahat namin karumihan. Habang amin din pong idinudulog sa iyo, Panginoon, ang bayan ng Balatan sa probinsya ng Camarines. Ang aming panalangin, ang lahat ng altar at lahat ng kasunduan na ginawa sa bayan ng Balatan ng hindi ayon sa pangalan ng aming manunubos ay mapawalang bisa sa pangalan ni Jesus. At ang aming hiling tunay sa pangunguna ng iyong Santong Espiritu, maitatag ang altar ng aming manunubos sa bayan ng Balat. Maraming maraming salamat po aming pag-asa. Tunay, tinugon niyo, tinanggap namin ang aming panalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. 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 Praise God. Praise God. Ang ating pong pagpupulay ay mula sa aklat ng Genesis, ika-34 na kabanata. Ang talata po ay 5 at 6. Nalaman ni Jacob na pinagsamantalahan ni Shechem ang kanyang anak, ngunit hindi muna siya kumibo sapagkat nagpapastol noon ng baka ang kanyang mga anak na lalaki. Nagpunta naman si Hamor kay Jacob upang makipag-usap. Ang Diyos po ang magpala ng kanyang buhay
at makapangyarihang salita. Sa bahagi po ito ng banal na kasulatan ay maliwanag nating matatagpo kung paanong nabatid ng ating nunong ako, ano po, yung pagsasamantala na ginawa ni Shekem sa kanyang anak na si Dina. Mga kapatid, kapag ako po, iniisip ko na kung ako kung sa akin nangyari, ako isang ama. At yung aking anak napagsamantalahat na po. Baka po sa pagka alam ko pala yung balita, hindi ho ako mapakali. Ano po? Pero alam niyo po, kakaiba yung ikinilos. Kakaiba yung ipinakitang taglay na katiyagaan at pagpipigil sa sarili ng ating nulong ako. Ang sabi po ng salita ng Diyos, hindi muna siya umibog. Alam niyo po, isang katotohanan na ang ating pananalita, hindi ko po alam kung paano, kung hindi, samantalang tayo po magkakapatid sa Panginoon. Wala po tayong iisang tugon. Wala po tayong iisang gawa. Ano po, may iba-iba po tayo na iniisip o reaksyon sa mga pangyayari. At ito pong bahaging ito ng banal na kasulatan, tumatawag dun sa pansin na yun na ano kaya ang magiging reaksyon? Na, alam niyo po, nakakatuwa ang banal na kasulatan sapagkat tinatawag tayo nito sa katotohanan. No? Kung ikaw, kung sa'yo nangyari ito, ikaw ba magiging mahinahon katulad ng nunong ako na hindi muna kikibo? Isa pong katotohanan na yung ating reaksyon ay may sinasabi dun sa mga susunod ng pangyayari. Siyempre po, kapag tayo, halimbawa, kapag meron pong naganap na hindi kaaya-aya, at tayo po tumugon sa pamamagitan ng galit, hinanakit, sama ng loob, mga kapatid, huwag natin kakaligtaan. Hindi sa Panginoon ang gagaling ang mga bagay na iyan, mga emosyon na iyan. Ano po? Ang ibig sabihin, kung hindi yan galing sa Panginoon, sinong tatawagin yan? Kasi po, yung ating emosyon, yung ating nararamdaman, yan po yung tila bandila na ating iwawagayway. Ano po? Na tatawag ng pansin doon sa kung kaninong bandila yung itinataas natin. Nalala ko po yung sa uh, pakikibaka sa mga gera. Kapag sumuko na yung kaaway, ang bandila na itataas, kulay puti. Ang ibig kong sabihin noon ay surrender. Ano po? Suko na. Pero kapag palaban pa, aba, hindi puti ang bandila na makikita mo kung hindi kulay pula. Na ang ibig sabihin, aba, hindi kami susuko. Hindi kami papayag, hindi basta-basta. Ano po? Yung aming pakikibaka at yung kaisipan kapag pula yung bandila, kami ay magtatagumpay.
Hindi po yan ang kaisipan. Kapag puti ang bandila, ang kaisipan ng may puting bandila, wala nang pag-asa. Ito na lang ang natitira, ang sun. Tayo, kamusta yung ating mga reaksyon sa mga pangyayari sa ating kapaligiran? Yun pong mga nagaganap na kalamidad, mga trahedya, yung paglitol, pagbaha, yung mga aksidente, paano natin tinutugunan ang mga ito? Paano tayo sumasagot? Mga kapatid, ako po nananampalataya na napakainam nung tugon ng ating nunong ako na hindi muna siya umibog. Ito po'y nagbibigay sa atin ng totohanan ng pagsama ng sapagkat imbis na siya'y magmarakul, siya ay nanahimik. Alam niyo po, kapag tayo tahimik, may pagkakataon tayo para mag-isip. Kapag po tayo ay nanahimik, may pagkakataon po tayo para timbangin yung mga pangyayari. Naalala ko, ang inyo pong lingkod ay may pag-amin na gagawin. Minsan, meron akong nagawa na isang pangyayari na lubos kong pinagsisisihan. At pagkatapos po, may mga kaibigan ako, may mga kakilala, kahit pa mga kapamilya, ang nagsabi sa akin, bakit mo yung ginawa? No? Na ikaw, lingkod ka pa naman ng Panginoon. Alam niyo po yung ganitong kaisipan na lingkod ako ng Diyos, tapos nakagawa ako ng hindi maganda, no? Well, ang kaisipan po na ito, nagsasabi na ako po tao rin na katulad niyo. Pero alam niyo ba, sabi ko nga, ito naman ho aking kaisipan. Ano, may kasabihan po tayo na it takes two to tango. Yung po pagsasayaw ng tango, hindi mo po yan magagawa mag-isa. Kailangan po, meron kang kapareha. Eh, kung magsusolo ka, hindi po maganda yung sayaw na tango. Pero, kung may kapareha ka, doon mo magagawa ng mainam yung bawat steps. Alam nyo, ganun din sa mga, hindi po ako nag-uugas ng kamay na, malinis ako. Wala akong kasalanan. Hindi po. Inaamin ko po yung kasalanan. Pero, hindi ko naman magagawa yung kasalanan kung hindi mo naman ako pinili. Ang sinasabi ko lang po, hindi din tama yung reaction ko. No? Kasi kung may ginawa na pagpilit sa akin pero nanahimik ka, katulad ni Nunong Jacob, hindi muna kumibo, aba, baka napagtanto ko na mukhang hindi tama itong gusto kong gawin. Mukhang kailangan ko munang magpalubag ng loob. At yan po yung aking inumpisan sa inyo na kailangan nating maranasan, matutunan na yung long suffering galing sa Panginoon. Paano ko ba tatanggapin yan, Bernie? Wala talaga akong tiyaga. Wala talaga akong pasensya. Alam niyo po sa katotohanan, nagiging katulad natin yung ating mga kasama. Sino ba ang sinasamahan mo? Kapag ang Panginoon ang sinasamahan mo at sasabihin mo sa akin na wala kang pasensya,
mag-iisip ako, totoo ba na ang Diyos ang kasama mo? Oo, sinasabi mo ang Diyos ang kasama mo, pero sinungaling ka, mawalang galang na sa iyo. Ang tatay ng kasinungalingan nasa kabilang ibayo, kapatid, kaibigan. Hindi po kita inuusga. Katulad ng ginawa kong pag-amin, gusto kong mabatid na ang pinakamainam na ating ganapin ang kinin, yung ating mga kasalanan. At tayo'y patuloy na dumulog sa trono ng habag ng ating Panginoon upang ating tanggapin ang kanyang biyaya ng pagsama sa lalangin tayo. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po'y nagpapasalamat sa kaliwanagan na iyong ipinagkaloob sa amin. Kami po humihingi ng tawad dun sa mga pagkakataon na kami po ay hindi nakapagpigil at inuna namin ang aming mga nararamdaman. Patawarin mo po. At sa oras nito, Panginoon, inihingi namin ng tawad sa iyo, maging dun sa mga nagawa namin ng hindi tama. Panginoon, dasal namin ang banal na dugo ng aming manunubos ang siyang maglili. Patunay ang istorya ng kahapon ay hindi na mababago. Pero Ama, sa pangalan ni Jesus, kami po'y nananalig na pinagkakalooban mo kami ng pagkakataon para maitama at maituwid ang lahat sa pangalan ni Jesus. Ito po yung aming pinanghahawakan na ngayong oras na ito. Binibigyan mo kami ng kadahilanan. Binibigyan mo kami ng kapamaraanan upang maituwid at maibalik sa katotohanan yung landas na aming tinatahak. At Lord, ang aming panalangin para dun sa mga tao na nagawa namin ng hindi tama, tulungan mo po kami na minsan pang makipagnay sa kanila upang Panginoon kami makahingi ng tawad at maiayos, maitamang muli relasyon na nagkaroon ng problema. Maraming salamat po ang aming pag-asa. At tinanggap mo namin ang aming panalangin sa pangalan ng aming Jesus. Lord, dinudulog din namin sa iyo ang bayan ng Balata sa probinsya ng Camarines. Aming panalangin ang katawan ng aming Panginoong Kristo sa bayan ng Balata ay tumanggap ng pagpapakumbaba, tumanggap ng kaliwanagan ng kaisip, tumanggap ng pag-ibig. Lord, kung meron man silang nagawa na hindi ayon sa katotohanan, dasal namin ng pagpapatawad, paglilin, at ang iyong pag-ibig na sa dumaloy sa iyong katawan sa bayan ng Balatan. At sa pangalan ni Jesus, ang aming panalangin, Lord, magkaroon sila ng pagkakaisa na siyang maging pundasyon ng pagkatatag ng altar ng aming Panginoong Heso Kristo sa bayan ng Balatan. Maraming salamat. At Lord, dasal namin ng fire of revival na bumaba sa bayan ng Balatan. Hayaan mo ito'y maranas ng Baguio City, Cagayan de Legazpi, Lipa, Manila, Pampanga, Pateros. Kilusan mo po ng may kapangyarihan ang mga bayan. Hayaan mo sila'y tumanggap ng kaunlaran na nagmumula sa iyo. Hayaan mong ito'y dumaloy sa buong Luzon, Visayas, at Mindanao. Pahintulot mo na maganap ng aming bayan. Yung tawag mo sa amin to be the launching pad of the gospel, to be a missionary, syndicate, and to be the America of Asia in the height of its glory. Ang amin din pong idinudulog sa iyo.
yung nasambit na propesiya patungkol sa mga dilubyo na maaring maranasan ng aming pinakamamahal na bayan. Ang aming panalangin, Panginoon, kami po'y nagpapakumbaba sa iyong harapan. Lord, dasal namin ang iyong pangunguna sa aming President Marcos, Vice President Duterte, sa Senado, Kongreso, Judicial, Military, Police, Local Government. Kinakatawan namin, Panginoon, ang aming buong gobyerno at aming idinadalangin ng iyong kahabagan. Kami po'y nagpapakumbaba at dumadalangin sa pagdinis sa aming pinakamagpalubay at sa pangalan ni Jesus. Hayaan mo ang Diyos na tunay tanggapin ng aming bayan ang sama at pagmumulan. At sa pangalan ni Jesus, ang mga pangyayaring ito ay magdudulot na ang mga tao ay papakumbaba. Hahanapin ka na tunay na magtitiwala sa iyo. Saldin po namin ang pagsama mo sa aming mga misyoner sa iba't ibang panig ng daigdig. Lord, ang aming panalangin. Tunay, sila'y maging pagpapala sa mga bansang iyong pinagdalhan sa kanila. Gayun din po, Panginoon, sa aming mga misyoner sa iba't ibang panig ng daigdig. Ikaw po ang magkaloob ng lahat nilang pangangailangan para magtagumpay sila na matupad ang iyong pagkatawa sa kanila. As we also pray sa aming mga training agencies, katulad po ng Main Lifeline, Asian Center for Missions, Elijah House, Philippines, Church, Renewal, Asia Pacific, International Institute Studies. Lord, ikaw pong magkaloob ng mga pangangailangan ng mga ministeryo upang magtagumpay sila sa pagganap ng dakilang kalooban. Habang amin din pong idinudulog sa iyo, yung mga bayan na aming tutunguhin upang ideklara ang apoy ng revival na nagmumula sa iyo. Ang Vietnam, Cambodia, Myanmar, Laos, Thailand, Malaysia, Singapore, Indonesia, at Brunei. Dasal namin namang Diyos na sa mga iglesia, sa mga misyonero, sa mga pastor na makakanig ng dumaloy ang Espiritu kapangyarihan at ang apoy ng revival ay hindi mamamatay sa pangalan ni Jesus. Ito din yung aming padalangin sa Hong Kong, Macau, Taiwan. Ganyan din po, Panginoon, sa China, sa South Korea, North Korea, Japan, Brazil, Russia, at US. We decree the fire of revival sa bansa nito as we declare peace over Israel. Maraming salamat po. Aming pag-asa, tinugon nyo at tinanggap namin ang aming panalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. 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 Praise God. Praise God. Lagi po nating tatandaan sa anumang pagsubok, problema, kahirapan, sakit, karamdaman, tayo dudulog. Lalap, tatawag sa Panginoon dahil sa Diyos walang imposible. Sa pagkakataong ito, yan yung pong salita kong basbas ng Panginoon sa inyo at sa inyo sambahayan. I declare the everlasting love of the Father. I declare the unending blessings of the Son. I declare the sweet, sweet, sweet fellowship of the Holy Spirit now and forever. I declare this no house and not with parking, with a no vehicle and with a flourishing business. In Jesus' name. Amen. 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 Praise God. Praise God. Hanggang sa susunod po, sama-sama nating ideklara, Pilipinas, God bless you big time. At ating pong idideklara
God be all the glory in Jesus' name. Amen. 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 Praise God.